ay mo katingala nga ang nanimon karong bunta ya. Itong kapihan sa Dipolog kanang ubos ng alagad si Ponsing Ruda. Kauban karon atong bisita at the same time Minister Convertible ang atong Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission si Undersecretary kanhi Mayor, kanhi Congressman Attorney Roselier Barinaga. O gusto kini atong tulungan kapihan sa Dipolog ang patagdaming kamatayan nanukad sa ikaduhang andana sa Hotel Camila 1 dinhi sa may Rizal Avenue o Junction, luna ni atong dakbayan sa Dipolog din nga kaning mabati hangtod alas 11 ang takna sa kabuntagon nga pinagi sa itong sugyanan sa RMN DXVR o IFM o dinasad kita live stream o kasangat ang atong kauban si Edith ato aman karon nanawag na okay sa dili pa itong hatagon o pagtimbala ang atong bisita karong butaga si Undersecretary Matoy Barinaga. Sir. Maraming salamat, Pons, si Gilbert at si Tax, at atong mga soke sa kanginan, may butad ka natong tanan o ugma pag-celebrate kita o Labors Day. No? So, yan si Pons karon, uragdakan siya isulti bahin sa atong mga manggagawa o atong mga workers, no, atong mga trabahante kay kinahanglan magitingali nga daghang masayod unsay ilang kahimtang po karon. Thanks so much, sir. Gani nganong atong gituyo og imbitar ang atong Undersecretary sa NAPSIG. Tungod kay atong ugmang adlaw pista official Labor Day. Og under the Military Administration ang yatagan kay og prioridad ang nasa atong marginalized sector. Gani kung inyong matikdan ang atong ang sobra kadaghan ang iyang dibubo nga pondo sa agrikultura, sa atong mga mag-uuma, sa atong mga ITs aron gyud sila maangat sa ilang kasamtangan nga himutangan. Himutangan dili sa aming naging mga desisyon nga murag layo kay ta sa pagtagad sa atong presidente apan niya lalong ka sa Duterte administration sobrang niyang pagdagdag ka nato. Gani, kung inyo sa maobserbahan, unlike other presidents, sir, nga kani ato ang hulig sa ilang nga biyahe, lagyo. Pero ang atong presidente karon ang iyang gisiguro ang mapalig-on ang relasyon sa atong dili sa ASEAN neighboring countries. Gani, lately, dibisita siya sa Sultan sa Brunei o ang presidente sa Indonesia. O daghang kasabutan ang napalig-on alon ng ma-strengthen ang relasyon mo bilateral relasyon sa tali sa mga duha ka mga nasod. Usbo na ko og man adlaw Labor Day walay opisina og kadaghang mga dito sila dakbayan sa mga kaganasan doon ay jobs fair wa taka kwan pag doon pa kalihukan og mga adlaw pero sa nasudnong kalihukan adunay giandam para kanila. Gani karong gabi murag dunay panagtagbo si Presidente Duterte uban sa mga labor leaders kaya doon na kuno sa sorpresa. Unsa ka na gunay paghatag og pagtagat sa atong mga sektor sa mamuno. Pons nga atong presidente, concern yung kayo sa atong katawhan, labi na yung katong sa atong mga dunay kakulangon, no? Sa mga kabos, no? O dahil ka ng iyang mura, siya, presidente yun siya sa mga katawhan. Sa masa. Gani ka ng istorya siya, ganun galing criticism, ganun iyang klaseng istoryahan. Pero kanagod siya is communicating with the people. Dili itong ngayon nga adlok nga masilog mo sa istoryahanan, no, kanang formal kay pag-istorya. Iya karon is down to earth. Nga ang mga tao nakasabot unsa gyud itong kahimtang, dili na naingon nga walay pobre nato. Hindi na puta matrabaho kaya hindi pobre. You have to tell what is really the condition. Aron nga ang mga katawhan mag-usa mutabang sa atong nasod, no? Rich and poor, all of us an obligation to make a nation building. So mo na nga iyang kurang nga pagka-presidente. Namati bitaw kung ni Trump kaganina. Medyo what is concerned is people, country, no? Human resource ang ilang gitutukan karon. Before anything else, no? Sa imong giingon nga
ang atong landong presidente nakikamigo gid sa una sa tanan sa atong palibot. Strengthening the ASEAN. Kay lisod po ng laptop ta. Kaya gani ang unang atong maghisgot mo ta ng lower nangilagid sa kinaubsan. Ang una gani nga tayo magpagtagal sa inyo mawalaon ang contractualization sa mga ordinaryong trabahante. Ang tawag na ENDO. Action karon sa labor sector. Mga undangon ng contractualisasyon. Siguro ato nang istoryahan niya. Okay, ato nang tokyo sa sa dili pa dayto para dili ta mawad-an og duna dinis kahanginan. Ato day hatagan og pagpasalamat una sa di pa ta mapadayon sa maansar kaning naghatag og kinabuhi nining atong tulumanon og nagsuporta sa kanunay ng mga personalidad o mga establishmento aron lang mapadayon ang atong kapihan sa Dipolog nga sa pipilan ako nga katuigan nagpadayon din sa ato ang magsilbi sa katawhan. Una-una itong salamatan atong mga major sponsors nga sama kang Attorney Senen O. Angel sa atong Vice Governor sa Zamboanga del Norte kinsa mo sa ang presiding officer sa Sangguniang Panlalawigan. Atong pasalamat dito kang Attorney Julius Napikit ang presiding officer presenter sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte o usab ang atong bisita karong buntaga nga mao si Congressman kun Undersecretary sa NAPSI si Attorney Roselier Barinaga o usab atong pasalamat sa YZZ Alex Bar and Grill Kamayan Food Trip ideal for family and barkada outdoor gathering nga kaniya formerly ang batsuyan ni Bulok sa mani di mo kuha na ni det nirat ang kabaw o special batsoy and cold drinks, free video key o free wifi sa tanang customer, Sundays to Thursdays, bukas sila gikan alas 5 ang takna, sa hapon nga to sa alas 10 ang takna sa kagabiyon. Friday and Saturday open from 5 to 12 midnight, out for meetings, anniversaries, birthdays, nakin nimutang sa Martin Street, ng Dakbayan sa Dipolog, nga matawag sa cellphone number 0926 126-8726 o 0946-981-9380. Di panagiya o ginumala ni Mr. and Mrs. Ray and Wales Akas. Usab, pasalamat nga ito kang Attorney Jonald Napikit, lawyer o Notary Public, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. O usab kang Mr. Henry Chanero, ang labor attaché dito sa labor attaché sa Dole, Hong Kong, kang Engineer Salvador Medina, ang atong port manager sa Philippine Ports Authority, port management officer po Dapitan Port na mutang sa may barangay San Vicente sa Dakbayan sa Dapitan. Atong pasalamat usab nga kang Mr. Muhammad Azanajo ang partuto sa Department of Agrarian Reform nga nanimutang sa Santa Isabel ng Dakbayan sa Dipolog. Usab si JJ and P Fruit Nursery and Lumberyard nga namaligya sa klase-klaseng fruit seedling sa barato lamang nga presyo na maligya usab sa coconut lumber sa may barangay barangay Lingasat, Polanco, Zamboanga del Norte. GP Lumberyard Advanced Gas, Dipolog City, owned and managed by Mr. and Mrs. Porfirio Necesario. Pasalamat usab dito sa Janus Marketing na maligya sa mga spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki o panpagpisa sa sakinan sa makatarungan na presyo. Himutang kini sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Owned and managed by Niputak Barangay Chairman Janus Yu o patawag sa telepono 212-1148. Pasalamat usab nga to sa atong sponsor nga si Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, USA. Usab kan Roger William and Jennifer King sa County, Northern Ireland. Pasalamat usab ito kang Dapitan City Councilor Alimarlo Dagpin sa Dakbayan sa Dapitan kinsa sa panelist usab dinhi sa kapihan sa Dipolog nga dili na kawan karong buntaga. Usab kang Congresswoman Luna J. Labad-Labad, member sa House of Representatives 2nd District of Zamboanga del Norte. O usab sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP care of Miss Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa Iligan City nga nagpahinumdum sa kanunay nga ginadili ang pagkanom og kahoy o sa mga infrastruktura sa along o kaha ilalom sa transmission lines. Why pagpalupad og tubanog doon sa transmission lines para dili mamiligro.
Bantayan usab ang pagkakumpleto sa 138 kV line transmission project sa NGCP nga naglatas sa Serios Minya, Pinyan o Pulangko nga sa di madugay magdala og kalambuan dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Mo kani pagpahinumdum gikan sa NGCP. Pasalamat usab nga kang board member Ronilio D. Lee kinsa kapihan akong panel sa kapihan sa Dipolog dili gahapon ato kauban karong butaga sama kang Attorney Ruben Ligorio ang Dipolog City Councilor nga panel sa kapihan sa Dipolog nga dugay-dugay na gitaon wala nato magkauban. Ug usab pasalamat sa atong alkalde sa lungsod sa Pulangko si Mayor Evan Hope Boyet Orbis sa nasangpit nga lungsod. Usab nga kang Vice Mayor Alfredo Paitit ang presiding officer sa Guniang Bayan sa Pulangko. Dugang pasalamat kang Engineer Albert Cruz diha sa Petra Cement Incorporated sa may Lower Erasan, Rojas ng lalawigan sa Zamboanga del Norte. O usab kang Attorney Crescencio Palpagan Jr. ang legal consultant sa kapihan sa Dipolog. Dugang pagpasalamat usab nga kang Mr. Vicente Tiangson sa New Jersey, USA. Mao kato mga yala ang pipila sa mga naghatag og kanabi ni atong tulumanon kapihan sa Dipolog og nagsuporta sa kanunay ni atong tulumanon. Sir, ata maghihinay tagid ko apan sigar. Ato lang unsa na ba ang kalambuan sa mga programa sa NAPSI karong mga panahon? Una sa tanan, post-brag, suluhon man nato niya itong time, no? So, doon na tayo panahon po nga magpasabot, unsa gyud ning NAPSI kay sa kinadaghanan gud sa atong mga kukabildo, tapos man, no? Kani sulit na yun natin eh. Pila yun kabuok mga ahensya nga naglangkob aning NAPSI kay murag makitaan bitaw na po ang iyang tarpulizer. Murag napuno man og lugo sa mga opisina. Dahil na nagmayroon, usaon mga makabil ta sa kaayuhan. Okay. Muna nga ang gani sa mong pagsuroy-suroy, it's probably because of previous administration, ang NAPSI ay na forefront. Nagkaroon kay mura o tahasan mo po ni Presidente kay bahin mo ko sa public relations. But before I go that, pwede mo hatag ng background there kung sa yung NAPSI, no? Ang NAPSI or the Anti-Poverty Commission, this was established in June 30, 1998 pa. By virtue 1998. That was the time that I joined the government service. Oo, 1998. Ako po na pagka-congressman ako. Ngayon, by virtue of the Public Act number 8425, no? Otherwise known as the Social Reform and Poverty Alleviation Act of 1998. This was made during the time of President Fidel V. Ramos. No? So, kining ang NAPSI is directly under the office of the President. No? Ang NAPSI doon na sila itawag in-bank. No? In-bank. No? In-bank meeting. No? Gani, quarterly lumito. Sa ito pa, ikaw pa sa katuig. For the last 11 years, wala niyo natawag. Wala niyo in-bank. Pero, kato... Unsa man yung daghan man na siyang agency? Unsa man yung lead agency ano ba? Yeah, I'll go into that. No? Para ka sa in-bank. Okay. Kaya ang in-bank, muna nga, presided yun na no less than by the President. Then, ang atong secretary nga si Lisa Masa being the lead governor at the same time, mo po na sa secretariat. No? Okay? Dayon, imbes nga quarterly, first meeting na mo, yung sa presidente nga, ano mang quarterly, kaupat ka tuig, sa usang ka tuig, dagang problema makuanaran niya, buhato na to monthly. Kung doon ay mo tungaw na problema, kanuna di ba yung problema niya ang lower sector kay kanuna ay manigahangat o kaayon gikan sa gobyerno. Naman nga, monthly, na nalipay ni sa NAPSI kay, at least, matagaan yung venue, no? It is a venue for complaints or whatever, no? Ina na. But at the same time, dakon po ng trabaho. Kaya mo po na yung agenda. Mo po na yung maghatag og kagayunan nga, tungod kay Monday ang meeting, kamo po compose sa NAPSI. Kani kamo po kung ikot sa mga kaedit-editan ng bayan para makakuha po kung sa iyo yung sa atong katawan. Dawas po na ang mga ahensya, no? Mga department,
mano po muhatag ug sa mga butang na matuki sa ng imbang. Importante mo doon na. Because that will become the policy or the program, whatever, no? Lisod po bagatori sige magatubag snap. Oh, dili working yun eh. In fact, we start around 3 o'clock or 4 o'clock. We In the end afternoon. the afternoon, mo end yun mga 9 o'clock in the evening. No? That's no joke, no? Evening, oh. Dayon, mo na nga daghang mga butang nga tukion, pero ayaw na mabutang sa embank meeting, doon na gitawag o complete stop work. Sa ato pa tanang mga problema o tanang butang nga tukion sa embank, tinangnan planchado na na. Wala na mo object, wala na kuwan. Ang presidente na mo Kung comment. na yung mga preliminaries pa. Oh, ang presidente na mo comment. Mo nagitawag complete stop work. Mo po na yung buhaton mo tingala sa kinadaghanan. Sa ato pa, ayun siya ka, dari na natanan. Okay, nandun na yung proposal eh. Then, murag every department ka, doon ay involved, no? Have to put their input by nana. So, doon na may kitawag o executive committee for that, no? Kaya kung sa'yo matuki dito, planchado na dayon. Para mubura ang presentation, then ang presidente na mo decide. Malaman ang mga usapan. Wala yung debate. Kasi sa ito pa, na. So that is what you call complete stop work. You should have done your homework. Oo. Kana, di kayo pagkabot dito, ay para, di din na mo, wala na. Ubay, dupas-dupas o panguha o mga dokumento para hisgutan. Dayon, kung po na, it takes time, no? Gani ka ng planchado na tanan, from 4 o'clock, mo in gani midnight o'clock, labi na gito daghang pagdebate. So, very fruitful ang makuha. So, muna importante kayo nga doon na imbang, muna ang napsiron, doon na gito akong tahas, no? Unsaon mga abot sa presidente, kini mga suliran, mga problema, sa department, sa mga tao, especially on the poverty reduction. So, muna siya sa imbang. Okay. Kinsa may mukumpo sa imbang, duha ni ka sektor, dunay public sector and the private sector. Ang sa public sector, gobyerno, mo na yung mga departments, the Department of Agrarian Reform, tanang. There are originally 13 ka mga departamento. Dan karon, agi sa CES, kaya mang gusto yun mo appeal po, so it becomes 25. Appeal at DTI, anang uban. Kana sa public na. Dan doon ay Vice President niya. Ang Vice President niya mo ang atong CAPSEC. Si Cabinet Secretary si Vasco. Okay. Then there another sector is the private, the basic sector. Karang basic sector, mga organized sama sa cooperative, transport, kini mga kasambahay. Wala, ada na sa informal labor sector and migrant sector, no? Dahil na po yung mga PWDs, no, tanan, at least 14 basic sector, organized na sila. Appeal po na sila. Usually, ang mga issues din, di ka sa basic sector. Muna yung mga, dahil matubag ang department. Public sector. Unsay gikinang na sa private. Muna, sa co-op kinta, muna siya. Sa senior citizen, muna. So, pag abot sa senior citizen, supposedly ang DSWD na matubag. No, pero di na sa imban. Di na sa executive committee or taka pa na mga agianan na. So muna yung mga ang relasyon kita, no? So muna ang importante kayo nga diha tanan ang forum magwa na dayon og interok suliran sa Pilipinas pahin sa mga mahirap o sa mga kawadon, diba? Kanang wala sa mga we just use the word thing no? Although murag kay mayo. Unsa bay binsaya? Uyamot. Okay. Kana na mga sa mga uyamot. So mo na ang ilang basic. So importante that is why the NAPSI plays a very important role, no, by na. Dan unsa may kuan, unsa may vision sa ato sa NAPSI. Ang vision nato mao nga Philippine society free from poverty and inequality, no? Mom na nga itong problema ron. Ang problema mo year in, year out ka nun. Sukat pagkataon na to, muna na yun. Pero may na lang ka gitutukan, then doon na po tayo alivyo. At tingin ka na, mabita nga,
ang words gigamit og reduction, poverty reduction instead of poverty eradication. No? Eradication murag. You're talking of the impossible. Alright. Yeah, biso na. So, poverty reduction, no? So, that is small, like it. And I'm working on mission to undertake also a policy of advocacy, dayon oversee anti-poverty efforts and ensure meaningful and inclusive people's participation in governance and nationalistic development. Ang kinadaghanan ko sa ato karong mga programa, karong mga atong development, no, is exclusive. Meaning, yung karon unsa itong GDP ba? GDP? Papo ka itong GDP, no? Yeah, papo itong GDP. O tasa ka itong GDP, sa ato pa, progressive ang country. The economy is good. The problem is, whether the development and progress through the GDP, naabot pa yun na sa kinaubsan sa mga katawhan. Muna gitawag nila o murag karon gusto sa atong halanong president nga kinan it should be inclusive. Sa ato pa pag dunay kayuhan, dili lang kay ang mga adunahan mo magatagamdam sa karon, di ba? Pag ingon kita karon, uy, progressive ka daghang nanulod mga direct investment, no? Pero taman na po sa mga negosyante. Pag abot na karon sa atong kuan, nga bahan ka itong wala, diba? So, it should be inclusive. O kung naman gali development, it should reach up to the yun kaabot sa paabton yun. Manay yung tawag inclusive. Paabton yun. walang iwanan. Dili kay kanarang taman sa upper class, taman sa mga dato, mora day maka producer, di ba? Palanit na karon sa level. Pagkabili na lang sa ubos. Para sa level. We are pushing the 125. Remember that, di ba? Unsa may argumento? Pag ingon na yung mga negosyante nga, di mo na kinahanglan nato 125. May man itong ekonomiya. May man itong ekonomiya. Nga namang muhatag banta. Then, sunod na po lang, di takatag na daot ang itong ekonomiya. Saan ito pa ingon? Sakripisyo yun si Juan de la Cruz. So, we are trying to solve that, no? Okay. Pero sa di pa datay sa Mas Kari, atong acknowledge ang pagkidangat sa atong kauban ni karong bastagang panelist kani Tres Musketeers palimutan ni kay nidangat sa atong kauban si Edgar Sornagar. Salamat sa Manager. Good morning sa ato nga Undersecretary sa NAPSI, si Kaniko Guzman, Second District Tony Rosilio Matoy Barinaga o Kanidin sa College of Law sa GRMSU nga mo atong bisita convertible mo gani siya. Natalagsar pala to siya mabati dili kay tungod sa kabisi kay na libang tibok Pilipinas ning iyang coverage, no? So sige taming katabot tibok Pilipinas alang sa iyang tahas ning iyang pagka-Undersecretary sa NAPSI. So, good morning sa mga sulti Paminaw. Welcome, stay tuned sa Kapihan sa Ripolo. Morning sa siguro yung nga. Iyagyo siguro hawason kay murag na brand sa una sugat murag kay no naman top tune basta kapobriho ng Subuanga del Norte. Karon nga naa natay Undersecretary sa NAPSI nga taga Dipolo jud mismo murag makargo di konsensya ko dagway na yung dili niya elevate ang atong probinsya. Mas mapobre kita. Sige, ako'y pautana dayon ni Kong Yusik, nakaanad mo kong tawagan ni Kong karong Yusik naman yun sa usaon na to. Gusto lang natin may bawaan kay kita niagi maguta pagka Forest Province. Forest Province sa Luigan, Zamboanga del Norte. Kaya ang ibasihan nila ang Forest of the Poor. No? Katog yun, para ako murag ito, ang kategorize yung pobre doon ay urban poor, rural poor, kanang yung extreme poor, na tuagit sa mga Forest of the Poor. Poor doy. Kani, asa magkasugod ang mandato sa NAPSI, Yusek? Kay, dito ba aning niyang mga urban poor, mga rural poor, katog-katog yung taon nga sila patalag sa makita og naong sa mga opisyalis na to sa kagamahanan. Kay, kasagaran mo to sila ko'y maatuan kung naay mga service sila mo atuon o din maingon din por gihapon lang yung province kay tuan dito dahil ko brito nga talag sa ring taon makadawat og mga muras gikan sa
gobyerno. Actually, si Sari Pabo Tubat, si Undersecretary Borinaga. Actually, mo na yung mong gihiskutan kanina gari. Nga, iya kong ipasabot ni Sir Matoy, kung unsa ng ilang buhatan, unsang sektura ang ginatutukan niya na yun, iya yung gihan ay mayong pasabot ang may kalabutan sa mandato o vision sa ilang opisina. Sabi pa tamo tubag ana gar mas doon na tayong mga background no? Bahin sa poverty threshold, poverty incidence kay mo determine o kung sa kapobrehon sa kalugar o sa kadaghanon mga kapobre no. Ay lang ta sa threshold, poverty threshold or poverty line no. Kini siya, this refers to the minimum income or expenditure required for a family or individual to meet the basic food and non-food requirements. Nato pa, sa itong panginabuhi, doon ay duhagyo nga nakinahanglan nato. Ang atong pagkaon o kanang non-food. Kanang pagkaon kay bulatagon sa, no? Ang non-food ang ganina. Ang non-food muna kanang imong education, imong pangsinina, shelter, kanang light, water, kanang ang imong gikinahanglan. Gawa sa imong pagkaon. Kani mismo sa pagkaon, nagya po ng mga nutritional value. Importante mga kainan. No? So, having said that, and we have defined what is poverty threshold, arita sa statistics for 1995. No? 1995. Unsa may gikinahanglan sa usa ka tawo, pila man gyud iyang madawat aron nga dili sa matawag og poor. Poor no. Okay. Money. Og individual, sato ba, he should earn at least 1,813 pesos monthly. Na, kanang monthly, i-divide mo into 30 daily, no? So, pila ra may ang makuha. So, he will have only 60 pesos and 43 centavos daily. So, muna siya nga, ma-earn ko nun mo ni, and above, dili na ka poor. Dili na ka poor. Tapos imagine na, and how can you live with 60 pesos and 43 centavos nga diha ni mo kwaon ang imong breakfast, imong lunch, no? For food lang yan, for food, and supper. Di ba mo gamit og dinner, kaya kan dinner social. Di ba? Sa kagamayan ng 60 dinner pa ka? Yan na tamad supper. Muna nga, supper. Okay, kaya kukulang, then you suffer. Pagkagabi, good mong ka, di ba? So, just katulog ko lang kagutom. So, just imagine, no? That is the real situation, no? Nga, 60 pesos lang imong bakuan. And diha ni mo kaan mo, wa pay labot tong non-food, no? Now, for a family of 5, family income. So a family should earn at least 9,064 pesos on average monthly for 5. Kaya kita gud mo base gud da pag pila man kabuk sa pamilya, 5, di ba? Mao na itong basihan. Now, ug imo nang i-divide into 30, sa ato pa mo earn og 302 pesos and 17 pesos 17 centavos daily. Now, kanang 302 nimo, imo i-divide into 5, di ba? Divide into 5 kay per capita man. Okay. So pila raman? Mao gyapon 60 pesos and 43 centavos ang imong daily expenditure. So sa kabata, sa pamilya sa 5, ang bata tinta diyan niya kuhaon ang yang pamahong, paniudto, o panihapon. Just imagine, ha? Kaya pagkaon lang. Naog ang bata sa eskwela, ang iyang transportation, ha? O ang iyang allowance taon. Muna ang mga nga, gusto ng mga bata, tapulan man, di naman mga eskwela. You know, we have to go, we have to see it from the perspective of the poor. Di kay kita, kanang ubang nga, nasa gobyerno, mga nga tapunan man ni sila, di ba? I mean, that's very cruel, di ba? We don't understand the real life, no? Saan yung may enerhiya nga ilihog tungkol kay kulang magpakaon. Kulang, oh. So muna nga,
we're trying to open the eyes, no? I mean, meaning, kita ang tanan, doon naman tayo, misalnya ni, atong kasing-kasing sa pagtaban, no? But, at least, if we will know the situation, the more nga, we will be encouraged to help. Because of this, dili na pag yung nga, we're criticizing or tanan. We're taking it from the positive point of view. Aron nga itong mga tauhan, para kayong si Pons kinsa karon, paglakaw niya na, no? O kikita siya o bata. Dan lakaw ka din, asa magkaroy? Uli ko sa among balay. Ano man? Ako'y allowance. Yan, dahil 10 pesos. That is good enough, diba? Pero you don't have to do it daily po, kaya mahulog ng po dahil ng kuhan. Mura naman dahil ka, o depende dahil, mura dole out, no? Alam mo that you say, no, let me intervene ko pwede. With all this data na kanina yung mention kanina o yung mention kanina uban, asa ba ka ang atong flow mitigating, saving, or just helping, merely helping alone? Betul siya to. Because that is the national scene, no? Sa national. Narita sa Zamboanga Peninsula. Zamboanga Peninsula meaning Zamboanga de Sur, Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, together with sa all cities, no? Okay. Kung sa may situation na to sa Sampen, Zamboanga Peninsula, okay. Per person, we are supposed to earn 1,743 pesos and 75 centavos monthly. Again, you divide it into 30, mahulog na you have an income of, for one day, 58 pesos and 13 centavos. No? You divide it into 3 again, so doon na kay 19 pesos and 37 centavos. Yan ako naman pa on kilo. No? Okay, for individual. For family, you're supposed, sa national is 9,000. Diri ka sa Sampen, 8,718 pesos and 75 centavos. So, binagaman kebra. Divide mo 30, the family should earn at least 209 pesos and 62 centavos daily. Divided by 3, nahulog na po na nga 63 centavos and 87. Divide that into 3 kay 5 kay family of 5 man. So that is the situation, no? Okay. For sa Zamboanga del Norte, so it's not no criticism whatever. We are putting it the black and white aron nga makabalota, di ba? Kaya mo ibang intervention sa gobyerno atong makikita. Kaya pala, may nga to. Ano po sumato yun? But pero, ito statistics. In fact, we become, pagkakaroon, we become apolitical in our approach. Otherwise, doon na kayo bias, you cannot solve, di ba? So, at least pagtabang, no? For information purposes. No finger pointing. No finger pointing. Okay. Sa Zamboanga dito, per person, we should earn at least 1,810 pesos and 41 centavos. Sa ato pa, pagkapot ka sa daily, mahulog og 20 pesos and 11 centavos sa iyang pagkaon. Una yung mahulog. Okay. O sa family, you should at least earn 9,052 pesos and 5 centavos. Again, divided into 3, it becomes 301 pesos and 73 centavos. Divided into 5 persons, it becomes only 60 pesos per person. Okay, so mo ni. Okay, pumunta na. Nakapot ba nato ni? Kanang minimum. We should have it at kanang definition nila. This is an economic definition of poverty, no, poor. Okay? Nakapot ba ni? Di tingali. Kaya nga dinadaghanan sa itong mga workers, dili yun makakuha o kining sa family of 5 kaning 301 pesos. Ngano? Kay agi diri sa kuan kini panen sa National Wages and Productivity Board, no? Or Commission. Bilaman. For Region 9, ang minimum wage sa Region 9 is for non-agriculture, meaning kaning mga services na non-agriculture is 296 pesos. Na, agdiri sa family of 5,
301. Ano makabot? Shoot na. Ayun, na-short. Diyan na lang nato ko, ha? Okay. Dayon for plantation sa agriculture is 277 pesos a day. And for the non-plantation is 267 pesos. So, tana, di ko na ito na makabot. Because from the minimum wage alone, no, is only 267, 296. Kung sa biligi ba siya ang National Wage Commission or Board, Congressman, ano this is based on statistics like this nga. Statistics, Asa Manila pasika, asa Manila gi-base na ilahan? Doon na nila survey. Now, they are both survey na sa National Wages Productivity Commission and then sa PCA, no, kaning Philippine Statistics Authority. Then doon na po daghang ahensya po, na doon na po sila kagalang yung statistics. Na sa NAPSI, we're trying to get all of this, no, aron nga ma-rationalize, no. So, muna atong kahimtan. So how in the world can we solve poverty unless na everybody should do his job? So muna karon nga ang programa sa itong presidente, development, no, should be inclusive. Sa ato pa karon, kung doon na kayo proyekto worth 10 million, kanang 10 million, asa ang mga mahirap o uyamot? Doon na yun siya. Kung sa may example, panalitan karon. Okay. Dahil 10 million pesos for what? To build a road. From one community to the other. Okay? Build a road. Farm to market road, farm road to my farm. Nabutang na ba? Road to my market. Kinsa man dayo maka-benefited, ana. Number one, are the contractor, di ba? Betul, doon na siya. Second are the construction materials, di ba? Kaya doon na sila halin. Okay? Okay. Third is katong mga negosyante who transport their goods from one end to the other. And the third is the general riding public. So, the 10 million worth of road running to 5 kilometers. Along the way, doon ang mga tao. Pangutana, o kanang namuyo diha na nga mga small farmers naman at they avail of the progress. Inclusive ba na di? Di igor sila katanaw. Wa sila kwarta. Gusto sila mato atong usa ka munisipyo, isa ka to kay wala sila litik. Gusto sila ato mo palit untag sinina kay oy, manini ka di na tamula ka og 5 ka kilometro. Kapalit ka tag kaning ano okay. Gabon makaabot ka wa palit. So, it's not inclusive. Kasi sila, while they are looking at it, but they are deprived. So may baton. Wala mong sulod na dahil ang mga ubang ahensya sa gobyerno. Doon na sila yung project, social services, yan na basic sector, farmers, di ba? Okay. Kung saan may mahimo sa farmers nga, makaproduce sila. Number one is, for the farmers to produce in order that they can eat. Second, kung doon na sila yung surplus, then they can sell. Doon na mayroon ilang kwadro, di ba? So, that should be the, munay sa atong ma-envision. Munay gusto yung mahitabo sa atong presidente. In order that our people will not be, makalimtan sa progress. At pero, sugmura na siya, katuratong i-mention nga mo ito makapahimulos sa project of 10 million. The others, igo lang magtanaw. So, sudlan yun na siya, musulot ang Department of Agriculture, sudlan sa DSWD, mga tanag kinsatong wala sa purpose, no? Kanan. Daka mo nga. Dan sudot ang CHED, kakaroon ang CHED, o bisan ka o college, libre kag tuition, but you enroll on the SUP, kaning state university or colleges, no? So libre ka, especially if you belong to the poor category, libre imo mga tuition. I hope others will also be informed, no, atong mga katawhan. So daghan na yung programa mo sulod aron nga ang mga katawhan dili taon sila left out, no? Ganyan ang TESDA, daghan kay mga pagkuha ng TESDA ng livelihood skills training. Karang TESDA importante. So daghang butang atong himo pananglitan karon sa housing. Unsa man ito housing sa kada madili kuha nang do kay no man wala man nag-occupy, di ba?
So, Muna years na, rin yung nahimong problema dito sa Bulacan. wala sa Occupy lang ang Occupy housing units Occupy- nga. Ang tudyas magan sa kadamay. Occupy Pandi, di ba? Then, pag sunod ang tato dito sa Tandang Sora, doon na ito invite, ako ipadala ni sekretary dito mo sa Balanday, Valenzuela. O gapon, tanang demolition, tanan anak. Nalita report kay katong ubang ipang imbitar, madlok man tingali mo. Ang napyo, may sala. So, I was there, no? I was there, yeah. Okay naman. Ako ang gikuan nga, may assurance kay, in the first place, we are not an implementing agency. Wag mo tayo proyekto makatabang ninyo in terms of physical. Pero in terms of information, tanan, and then you can go to the office, or you can write our office, then ma-refer na muna sa right department. Kaya sa higod, diretso sila, at man kayo matiman. Pero ari sila sa NAPSI, we can endorse it, nitubag mo na sila, and then if it is a big problem, a problem that is worth to be included in the M-Bank, ang presidente makakibalo anak kay diyan naman sa M-Bank. So that is where the NAPSI really comes in. No, hindi pa naman sila, at least we were there, we were not there to solve physically, but in other way, it is more effective because knowledge is power, di ba? Is there any possibility, Yusek, nga, kaning mga uban nga agency nga in charge or mo magama ninyan mga minimum wage sa mga nao, as you mentioned, daghan mga agency mag-conduct siya ang pagaling survey nga aswang ta dito sa magbase like the datos of the NAPSI. Kamo basihan nila kay mura man down to the extremes po ang inyong kuan unsaon nga mitigated ma-save or magtabangan ng mga pobre. Mura man kanya-kanya man godon ang resulta lahi. Dili matubag yun ang unsa gikatuyuan. Ang Mura magkanya spending of government funds. Dili gid matumong. Sa una, God mo ang NAPSO makaya na bill, di ba? Basta kung ingon na, 1990 ito din. ang sakto ng ingon nga, for the last 11 years, wag man ko sila in bank meeting. So how will the president know? How will the people know? How will the private sector know? O bili man markuan, di ba? O ikaw mismo, di ba? Supposedly na sa Salidak. Di ba supposedly na sa Salidak? No. Sa ledak lain to, that is about legislation. Pero mo agi po na, kaya doon naman tayo cluster of human development and human resource. Sobrang ka profile ang NAPSI sa una. So, Inferior. una sa tanan, atong sekretary si Lisa Masa, represent ko na sa Gabriela po na inyo sa Congress, kauban mi, no? So, makita nimo nga, dynamics kayo ang buhat sa leadership sa NAPSI. Kaya, it's usually for, mura o, ang composition karon sa NAPSI, more people oriented. No? I mean, kitang tanan agit ka sa mga katawan, anan butang-butang, it's more of sacrifice of our time and work. No? Pero we love the work. Ang tanong ito sila nga, ito daghan naman ka nagiyag mga trabaho, na Congress, anak. Nako, nakita ba ka ng basketball sa NBA? Yung punta na, how do you like the game? Yung siya ka, I love the game. Pero mga tanong ka na kung, how do you like your work? I love the work. Yeah. Muna yung makamotivate ninyo, sir. Ang inyong gugmal sa trabaho. Kini kung nakita na ko karon nga vital gid ni siya. Importante kay sa nga agency. Kay dili ka makaingog healthy economy sa nasod kung naay daghang gigutom ang pusok de por Ang gutom ang workforce gan kinahanglan jud mo paligon. The keyword there is correct. Convergence. So, muna nga, ang tahas o ang mandato sa NAPSI mo nga, tanaw na mo ang mga programa, mga proyekto sa daing-laing mga departamento. Nagtanaw o unsa may impact sa mga proyekto sa poverty reduction. Muna yung itanaw. Karon, kung usa ka department, muna yung programa, ang usa, mausad, then pareho ra sila. So, there is a duplication. So, we can by persuasion, we can tell them, mo ba nga, instead of putting it in the same basket, no, we put it in another basket. So, that is our work. Pero pagkakaroon ko, you cannot command the department. So, you have to use persuasion, no. Yung na ganito yung bill na agi, mura o suportante kalin na mo, nga it is mandated nga within 6 months, no, after the budget na they should submit to NAPSI what are the projects
that has a concern of poverty reduction. So, di na may kayong mato. Kaya pagkakaroon God, di makaka-react ko dahil kaya natural. Pareho, ragod mo level na yun. Order kami mo sa kinsa buday ka. Pareho raman ka. Yes, so may nakaon mo. Yes, I was about to ask, kung wala ba ng atmosphere diya, Congressman, may ba siya, hayaan mo yan, kanila yan, datos na yan. Kanang pride ba nga? Kinapot na na. Another agency nga, napo sila gimo nga, mga survey, sa kanila yan. Kami, we are what they call it, banking on the fact nga, ang mga appointees ni Presidente are supposed to be in harmony, di ba? You should be singing in one tune. One tune, oo. Dahil ito, di ba? Kaning bank meeting is very important. Kaya diya man magbuwa dahil sa mga sentimento, sa mga proyekto, na wala na himo, no? So we discussed that with the executive committee. Hindi natural may unang ato ng ayun kay mabot niya na dito sa presidente, pangasapaan pa lang ta. Di ba? Dili na ito attitude na nga. Sa mga labot mag-aako na, di pa namin do. Sa una, kinsa lang maka hungkong sa presidente, mo na may laki. Karon, hungkong ka dere, kasapan ka. Di, baru sip-sip kita ko. Yung mga nga, kailangan niya na. Pero nung ka nga, istorya ng presidente ng anak kay, he is busy. Something wing, diba? In the extreme na yung cases, that's the time tingaling nga mo, istorya ka. Pero yan ang inanang pan, wala na yung kibits-kibits. So, muna atong hintang ka, no? Ang atong situation. Now, how can we help? Muna nga, lalo basic kayo, itong minimum wage, ganit nakabot sa itong dito, then you expect persons, then importante kayo ni, in order that we can understand all the department should understand the situation of our people. Kung din sa'yo kung iingon bitaw, mga bata. Ngunit kahimtan sa mga Pilipino ba kayo? Napunto yung bata, kakabot dito, usay dili maka-eskwela. Naugili kantigo ini mga unsa na hitabugo, pero unsa na yung ginikanan, unsa na yung gibuhat. Buhat-buhat ang bata nga di man na maka-eskwela. No? You know, it is the obligation of the government, no? Obligation of the government to see to it that our people should be provided basic needs. Important na sa kuan, di ba? The state should provide. Nagkaroon, ang Vice President, because he's very conscious in this. Nakaning uban na itong kuan, wala tayong nagkapulo nga, para huwag na authority, mandar na lang ka. Ang yung obligation na wala. So, example lang kayo sa mga bata nga di eskwela. Ayun yung kwenta nga, hindi man siya eskwela. Una sa tanan, tingali, wala siya bawon ng adlaw, di ba? Wala siya eskwela, kaya mong tanawin to, ang poverty condition. Ikaduha, bisag sige na siyang ka-attend, gatutok na po yung mata. Galutok ang mata, kaya may sulod ang tiyan. Gawas sa wala sulod sa tiyan, ang nutritional aspect. Doon na kay kaon, di tingali ka gutmon, pero ang nutritional niya, di ba? Pero may biya mo recite o kung saan ang grow, ano sa? May mo recite, pero grow. Go. Mamamahan na yung recite, pero ang gatang ginanay, layo sa tinuod. So, muna nga, with these statistics, may nga, tanan na ito po mga, those who are in the government, will be able to understand how our people, especially those who are below poverty threshold, no, nga, mura ba tayo na mahimo. No, kita na ang mo tanaw kung saan pagtabang. Kasi, how open ba ang inyong anbang meeting din? Yeah, every month. Gani karong May 15. Wala nga, sige na pong tangitan. How open po nga sila muhatag sa ilang report nga to na sa Presidente or concern? Kung doon man mga concern. Doon sa mga concern. Kaya pag mag-meeting, kung man na highlight, first is the meeting, no? The minutes of the meeting, then highlights of the meeting. Then doon ay katawag, soda. Pero soda, inunon ba ng soda? Summary of directives and aid. Yung dyan basta mo na soda, no? Then doon na po, SOA. Summary of basta something like that. So, muna nang panguha na siya, muna po na ihatag ka next time. Dahil ka ng mga department, ang NAPSI po, kung mo po, okay naman kay, sige namang imbitahon. In every meeting sa ubang department, ang NAPSI is always invited. Una sa tanan because of its monitoring aspect. The monitor. The PWH, kung ito na yung mga project sila,
representative NAPSI is there karon to monitor. Monitor ana mo ba ka aspect po. Una sa tanan, not more on the physical. Nga, ang proyekto was made in accordance with specification pa na, engineer na, wala na, no, sa kuana. So, it's more or less whether that project unsa iyang impact sa poverty reduction, sa reduction, unsa ba katabang ba yung anak ko ng mga butangan. Curiosity lang, Yusek. Karon nga murag nakita natong revive or gikuan nga mandato sa NAPSI. Dili na ta makadungog ha in the coming days of a province declared as poorest of the poor province in the Philippines. Kaning ang atong province was successful to number 2, no? Kay sa pila ka probinsya, 78, something like, 80, something like that, no? Of the 10 poorest provinces are found in 8 are found in Mindanao. Duhara sa Visayas. One is in Samar, the other one I think is in Siquijor, no? Okay. But the rest 8, no? And Zamboanga del Norte is part of it. Pero alam mo Kabalaka, even Bukidnon, part ng both, no? So it is not nga ang mga tao dato, no? Usually ang kararabang nagdala sa gobyerno nga dato gyud, di ba? And then to think of it nga ang imong probinsya, imong municipality or city mo no poorest, no? I mean, that is mura bitaw og ironical, di ba? The irony of it, no? The irony of it, no? O makita po nimo nga og ang namunuan dili kayo dato, more or less the people are contented, no? Something like that. So there must be something wrong. I will not criticizing, but let's look where the problem is, di ba? Now, tingali, una sa tanan is you go over the budget. The budget. Pila mga percentage ng budget is being allocated for poverty reduction. Di ba? Diyan na, di ba? Sige na pong infra, wala kayo sa social services. So, social services are also important. Kadua, what are your activities? What are your flagship nga? Doon na po kalabutan po sa poverty reduction. So all of this have to be taken. I think we need a review in all of this. It's not because the people are not happy. Tanaw nimo, kita kayo rin sa poblasyon. Okay, tagay, diba? Sakay tayo Dr. Crop anytime. Pag ato nimo sa rural, hindi nimo makita. No? So, you go to the rural, unsa po nilang kahintang. Sometimes, tama na mo itong makita. Lipay ta, ayun kay exercise, dagan-dagan. Okay. Pag abot mo sa 2 taon sa kuwan, kamukiran, no? Di ganun mo makita unsa gyud kahintang. And we have to solve that, no? Unsa mao na karon nga ang kining DILG, they have the program of ADM, Assistance to Disadvantaged Municipalities. They have 4 program, and I hope the local government will and the DILG will be fund that, no? They concern on water, waterless provinces, o pata ka category nga which more or less can help our people. So daghang mga programa na atong ma-implement, and I know that our national offices are very much concerned. They are dedicated, no? And I salute to them. Medyo anytime murag dali mi kayo maka-istorya, especially when it comes to the problem of poverty. Kaya mo ganay obra maestra sa ang akong point ato man ang bago sa asking that kung basig na i-declare na po years from now nga policy of that. Kaya nakita lang yun, exist na yun ang NAPSI pag-ayo, no? From ilo profile, nakita lang yun nga naa ang NAPSI lihok na yun. Then naabang mo lagi po, unsan wala, anti-poverty. Poverty niya, nakamalingig na po yung poverty. In fact, karon Alphonse, doon ay programa ang NAPSI in order to know. No? Doon ay mga survey na nagtawag RBME, no? Ng rapid base monitoring evaluation, no? May balanan na to. So
marga karon nga ang ginadaganan ko pag dunay proyekto, you make a profile. Unsa na mga economic status, no? Okay. Pag kumanana taga-hatagag social preparation, you tell them tanan ana, no? Honest ana ba. Pag human, the implementation project, and then while they go on with the project, it is sustained, and a year after, muta na tag, unsa may na-improve agad sila. Unsa yung katabang sa mga proyekto diha sa komunidad? Kana, na-improve ba? Kay, mura og sa PCA, murag target that in every 3 years, at least 1% of poverty incidence should be down. Muna nga after 6 years, after pila ng presidente? After 6 years, no, mura og 3% mo down. Naman sa 2022 ang yan. 3% mo down kay 1% every year. Poverty incidence should be reduced. So pag human na 3%, pagkakaroon ang atong poverty incidence is 21 point something. Pero gikan sa 2012 mga points lang. Pag abot sa election time, nagamay. From 28 to 21, no? I mean, wata kay pulo, sigari tinuod gyud nga na-reduce gud ta o gimasahe ra gud, no? I mean, whatever it is, let's not criticize about it. But the reality of it is for almost 1% and every 2 years, no? Something like that. Is it attainable? Attainable. Muna nga, daghang kayong, we love this work, okay? Daghang kita kung kaya nakatunan, mura bitaw, gikan dugay kita mayor, and we had several seminars, no? Mura bitaw comebacking lang sa itong okay? Mubalik ka magyapong ka sa SWOT, balik yapong ka sa SMART, ano ito, no? Kaya karon di mo po SMART, ano po smarter cow, ano? Mga bago na, karon sa SWOT, karang SWOT, no? Kanang strength and opportunities within mo. Ang imong weakness of threat is outside, diba? Something like that. O review. So, with this, mas makasabot ka. So, it's a learning process also on our part. Unsa ba yung reaction nito, Phil? Yusek? Aling yang inyong mga gipanghimo nga pag-adto nila, conduct survey, unsa ba reaction sa mga sektor labi sa poorest of the poor? Basig minsan kaman matabangan namin di namin magpubli ani next time. No, we really make them understand. Ang advantage sa NAPSI is that we do not implement. So pag adto dito, usually dunay national agency man ha sa mga kwan. O tanan unsa man proyekto, unsa may katabang. It is immediately something economics, diba? Okay. Na kami, we have to make it known nga. Wala may ika-atag. Kung dili nga, makabalo mo sa inyong sitwasyon. Kabalo mo sa inyong sitwasyon, kami mangitag paagi kung saan nga kita magtabang. Kaysa wala yun. Diba? Daghang programa. In fact, kung sa ini kaning meaningful participation, kaning mga tawang, atong mga kwan, especially kaning sa mga kabus, they have to be empowered. They have to be informed. Dan doon na pag-yutay, bago karon nga na partnership ta, kining just for the panigitang tawag nila nga, the faceless, ano ka itong ulaw kayo, no? Di ka bulog asam adto. Inferior, no? Inferior kayo. Yeah, Samot, dili sa ka-access sa mga programa sa gobyerno, kaya dili man matingog. Ano lang bitaw? Ano lang? Sila raman yapon na. Yapon. Now, usa sa programa sa NAPSI is to encourage them. We have to empower and that they have to participate in the development and in discussion of whatever programs that the government in the respective areas should have. They should not be left out. Daghang din sila. So, daghang ang kaya sila may kinadaghanan. Kada ba itong ato dito, iba lang mo ikwan, dahil mo tingog, anak kay, because mura bitaw ikaw pa po mura gani inferiority, di bang ganito ang inferiority, mura bitaw they are not sure of themselves, no? They may not be inferior, pero kani mo nag-lecture, may kami in English, nakusa ko na ako ng pagsulod nga, in English mo sige, insultuhan niya ko nga, in English, tanawon niya ko ini, di ba? So, usap po na kabuta nga, if we are there to talk to the people, no, we should situate nga,
relax ya. Usay gani, di ba? Ikaw din dito. Go down to the level sa communication. Then you have to get that confidence, no? Dayon, ay pakita nga, mayo kang laki. Gani usahay gani, sayo po ni mong kwan. Aron nga magtanaw, masayo pa sa okay ra po tingali masayo po, di ba? I understand something like that. Di kaya pa buti lecture na ka mga acronym imong gamiton nga ay mismo kita Hindi mo saktan. Kaya, mentalidad yun nga. Basta kayo kanang huwag makasabot sa May laki. Ikaw mo may laki. May laki. You say, siguro, this is an experience sa mga tao sa field, no? After mga lectures, after interacting to them, kay inyo dili man jud bringing the pangutala naman or keeping from dito data. Wala ba mga pangutala tulad gano? Unya, sir, kano sa mga bot ng pinabang anak diri namo dayon. How will you solve this question? Mo magina kalagmitan kay for such a long time mangod na so they will promise with this plan mga ana pero wala nga bot. So karon nga naa mo nga more intensive tanaw nila nga going to the level dayon ikuha dato kay para ihatag dito sa mga concerned agency mo dali o kano sa amala mga Paano na, Gar, at least kami were cautious in that, no? Parang nitang karoon din na yung sa community. Di man may patakag, kasmag. Una sa tanan nga, one of them, mo, ingon nga, tingalan, kinalan to tingali o mga plano sa pagkabuhaton, no? Social preparation. And then, they will be informed matumi dito. We are not wala may get crash kundi since you are being asked mato ka dito so at least di sila mga banana no dahil mo pa wala kung sana siya dan ang kunana nga dapat tayong problema pero usay wata kay problema sa atong problema di ba so mo nang po tanong mo nga asa man ta karon or where are we now di ba sige na istorya nga mo ni among kangkang na di ba. Okay. Pagkahuman na nga nahibala nilang mawagyo din ng mga kahintang mingon dito, ang puta na huwag unsa ba itong baton? Diba? Unsa may baton na ito atong ma-address nga ka na itong situation. Diba? Sa discussion na po, pagkahuman, the third is asa mo ta gusto pa ato. So these are the three questions. Pagkahuman, makasabot na din sila na, then you have to yan sulod na to. Kaya yun sa katungingon nga, i-build na to ang confidence sa atong mga ordinaryo. Confidence building nga. Ang in fairness sa nakalabayang mga administrasyon, doon na yung mga ahinsya sa gobyerno sa una, natuod mo baba sila sa masa para mangayo sa pulso sa ilang ang problema, ang nagpangitabo, mura wala nay kumusta man itong among ay amo naman itong ipasa dito hindi ba at least makita lang ita sa mga tao nga reaksyonan kita ilang problema makita sa mga tao nga reaksyonan ang ilang problema muna yung ma-appreciate ang pana naman na nga musundod kita then doon pa siya pala pag umana na ka okay muna yung problema muna yung atong gusto may bala na ito unsang ahensya that is concerned with that, di ba? About mga social inana, the DSWD, about farmers, the Department of Agriculture, bahin sa mga kalikasan, sa DNR. So, muna itong parte nga we know where to submit. And then, follow-upon yun na mo, kaya naman po na sa FOI, no? Doon mo naman to submit something, there should be a response on that. Open document. Di ba? So, dakan kayo mekanism pagkakaroon ng gipon sa pangalan ng presidente na dili ka pwede nga magtulog-tulog sa trabaho. Dili ka pwede. Output-oriented na siya. And you'll notice na the president does not care whether he's very close to you or not. Kailangan nakabuok mga dagtong mga yang sakop nga. Dili ka katuo nga iyang latiguhon. Pero iyang ipakita nga barkada, igsoon, unsa ta dili ikaw mo naghimo na kong presidente kanin mga tawhana mo nakapay mo na kong presidente dan gawas ana ada memancuak pan unceremoniously diba dia mismo inyong ka wala mo bagana sa pan I have quiet usa mo na nga tingali nga doon na mga kausaban so we hope that with all these statistics sa nating ipo doon na mahimo na I mean
ang vision ko sa 2040, wala tayong mahirap. Mo na from NEDA, panana ng that should be sa 2040, nga ang mo income galing ang tao, individual, no? Is 105,000 a month. 105,000 a month. So, diyan na din, doon na kay shelter, doon na katanan, doon na pag yung kay kotse. Nga, Ang purchasing power sa piso. mo tayo lang yung dako daan. Kuan man na, tingali, kuan sinana mo gina kay sauna, wapay gera, basta pa mga periodiko sa Amerika, pila naman ang sakyanan sa una, $200, sana, di ba, no? O karon din na makakaputoy, mga 1,000 na, 40,000, yan na, Kasada di rin mo lang. ba? 40,000, di ba? So ito pa, yung taas ang inflation mo, whatever it is, no? Pero, pa mo po, yung mura po, everything goes up also. Ang imong salary po, gahat. So ano bitaw, itong immediately after the war, pila naman itong mga maestra, wag ka po 100 pesos, di ba? A month, pero karon pila na. Last January, implementer naman ang katong Dako na agad. So sa to pa, it goes progressively. Yusek, naaba sa inyo sa NAPSI nga himo og follow up sa mga line agencies o ubang agencies concerned on poverty nga. Sir, we've been there for pila ka months na, so wala pa may action dito sa third. Basin kami mo kung sa kinsalbay frontliner dito, wala ba yung dali naman itong NAPSI. Wala naon ng Filipino instead. Under the atong executive order sa FOI, every agency, doon na sila action center. So sa ito pa, doon na may compared, mabot sa NAPSI, then it is not concerned sa NAPSI, but it can be referred to. So, that will be referred, referral. No. So, that is monitored. Pag-refer, abot yung sa ka-ahensya, then the ahensya will acknowledge na dawat nila and whatever action they're going to do. So, aron nga, kana po, amo pong ihatag na dito, sa kinsa po nagkatag sa complaint. So, kaya mo lang siya, asa na po nagdoon. So, ilang po ipadalang sulat, kung gusto siya, nga, naabot naman niya. Kaya di ka kaingon nga, huwag mo nang abot ako. Huwag nang abot ako. kinsa man hindi kasi. Oo, okay. Ang tabi mo dali yung kani sila labi na NAPSI mo ito sa frontline. Ang mindset sa mga tao labi na sa mga atong mga kaigsunan to so nga may NAPSI lagi so kung nasa dollar is only NAPSI may makita dito to Kita kan ron, daghang mabot sa NAPSI ang mga concern. Pero it is not something that can solve. So, i-farm out na siya sa kwan. So, mo na nakamayo ka ron kay. Bisa ko sa pagkahinsya, isa ko ni NAPSI. Panandodo kay concern of sa karikasan. Hindi mo natag sa Department of Agriculture. They will refer it to the Department of Kwan. So, that's the dynamic. Okay, sa dili pertama padayon megala sa to nga kapihan sa Dipolog nga sumakol sa pa ani nanukad sa second floor Hotel Camila 1 ini sa may general luna ni atong dakbayan sa Dipolog atong sa atong paghisgot-hisgot karong ng butaga bahin sa unsay mga programa sa gobyerno para makuhaan ang atong kapobrehon ato nang ihatag kay Edgar para sa pagpasalamat sa atong mga sponsors. Okay, salamat sa inyo. Ari na ta dili sa atong mga sponsors. Una atong pasalamatan ng atong venue dili na sa second floor sa Hotel Camila 1. Nining ilang nindot nga function room nga mo yatag nila sa kapihan sa Dipolog ang magamit sa special venue sa kapihan sa Dipolog sa Domingo alas 9 ngadto sa alas 11 sa Hotel Camila 1 dalam General Luna itong dakbayan sa Dipolog kauban ning atong mga adapted sa kapihan sa Dipolog nga niya kay Liliari ya pagpangulo ni Joey niya kanunay diri sa itong kapihan sa Dipolog ato pasalamatan ang Hotel Camila 1 ug ang siyempre ang atong gigikanan Sunburst Fried Chicken sa Silon ground floor dalang General sa Dakbayan. Ato sa pasalamatan ang atong busy gobernador sa Lalawigan Noble Attorney Senino Angeles presiding officer sa Sangguniang Lalawigan sa Buanga del Norte kauban usab ni presiding officer temporary Attorney Julius Napikit sa Sangguniang Panlalawigan sa Buanga del Norte. Pasalamat usab nato sa Azalex Bar and Grill Kamayan Food Trip kanhi Patsuyan ni Bitoy ana kini nahimutang dia sa Martinez Street o matawag sa
Lanla o cellphone number 0926-126-8726. Ipanigay ginamala ni Mr. and Mrs. Ray and Wyatt Akas. Pasalamat usab nato si tuatos kamigin og grand reunion sa mga Magallanistas kamigin. Si Attorney Junald Napikit, City Councilor Attorney Junald Napikit sa Sugoncio, sa Dakbayan sa Dipolog. Ato sa Mr. Henry Chanero, Labor Attaché sa sa Dole, Palo, Hong Kong. Masabad salamat kang Engineer Salvador De Lina, Port Manager, Philippine Port Authority, Port Manager, Dapitan Port, Barangay San Vicente, Dapitan City. Natusap ka Mr. Muhammad Hasan Adjo, natong Parputo sa Dar, Santa Isabel, Dipolog City. At J&J Fruit Nursery and Lumber Yard, alam sa nagkaring klaseng fruit seedlings sa makatulungan ng presyo. Ang JNP Lumber Yard na nasa Galas, Dipolog City, ipanagya ginamala ni Mr. and Mrs. Porperio Licesario. Janus Marketing, nabaligya sa mga spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki o uban pa nasa Quezon Avenue. Ipanagya ginamala ni Muputak Balagay Chairman Janus Yu, matawag sa telephone number 212-1148. Mga pagtuluyan nila ni Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois at mga live streamers ni si Roger William and Jennifer King, Oma County, Northern Ireland o imasab mga pagpaluyosab na gihugway kapiyan sa Dipolog ni Dapitan City Councilor Ali Marlo Dagpin, City Council sa Dakbayan sa Dapitan, Panilos usab sa kapiyan sa Dipolog. Salamat usab nga ni Congresswoman Bruna Labad-Labad sa House of Representatives, 2nd District, Zamboanga del Norte. Ang National Grid Corporation ng Philippines at Paibalong, hapit na makumplito ang 138 kV line. Magdalagdugang kalambuan sa Patigayon Industrial din sa Tulalawigan. So ato kinitangan, kini pagpahibalo gikan ni Ma'am Betladaga, Corporate Commission Officer sa National Grid Corporation of the Philippines. Masab, ipalain kita sa may kabuto ni Provincial Board Member Romero Lee, 2nd District, kapihan sa Dipolog Panelos Usaka. Iman kang Honorable Attorney Robin Ligorio, City Council sa Dakbayan sa Dipolog Member, Panelos Usap sa kapihan sa Dipolog. Napalusap ka nato si Mayor Ivan Hope Bayot Olbis, Municipal Mayor sa lungsod sa Pulangko, Zamboanga del Norte, kauban siyang Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangko. Si Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Corporation nga naimutan diha na sa Barangay Lower Irasan, Ruhas, natong lalawigan sa Zamboanga del Norte, ang Petra Cement. Natusab sa ato nga legal counsel, legal consultant, Attorney Crescencio Chris Palpagan Jr. Masab pagtimbaya nga to sa lain natong live streamer, mga check sa attendance. Si Mr. Vicente Canson, sa New Jersey, ang tulong na may pulos pali-pali. Sir, good morning ka, sir. Ibalo, wala si Piat ni Sir Vicente Canson, mag-monitor sa kapihan. Kaya nagpauli nga din, mag-monitor ito, sa kuan, tulong. Sir, good morning ka, sa New Jersey, USA, Sir Vicente Canson. Dugan nagpaluyo sa itong kapihan sa Dipolog nga sa kanunay gipaykain diri na sa ground floor sa second floor sa Hotel Camilawan ang Metro Shoppers o Metro Com sa Rizal Avenue nitong Dakbayan sa Dipolog. Masaba ipulong kita sa Celestial Marine Review Center sa DCIT, ang Ann Seafoods House diya sa Barangay Bara para sa lamang seafoods dili sa Dakbayan sa Dipolog. Ipagayad lumala ni Attorney Clyde Naong. Ang PPX Pension House of Lad sa Dalang Katipunan, masab na kaloy ka na ito, natong bisita karon, panelist, bisita, at least sponsor ang atong kanhiding sa College of Law sa Rizal Memorial State University, kanhid Congressman sa 2nd District sa Lalawigan, Zamboanga del Norte, o karon ibang Pilipinas na gisuro. Ibang Pilipinas, sinador na ni. Ganun na yung masaya ipadala ni Kining music. Ma'am Masa kay represent niya. Kining music, doon na ni sa senador. Doon na senador, kaya ibang Pilipinas mo. Doon na ni senador. Si Yusek, kanhi kong Attorney Roselier Matoy Barinaga, nga mo'y ato nga guest karong butaga sa kapihat sa Dipolog. Nagpaminaw ng atong mga urban poor, mga rural poor, mga poor of the poor karon kay niya ang atong NAPSI Undersecretary si Yusek Attorney Roselier Matoy Barinaga.
Masab, gipaling kita sa mayong kabubuton ni City Councilor Raul Barbazo. Masab, ang one-stop water refilling station diyan sa Bagsakan ni Edad, alang na sa nindot nga pag-refill sa inyong mga tubig mainom. No? Kauban ni City Councilor Marilu Yu Calibo. Masab, nagpalayo ka na to, ang inato lang restaurant dito sa Dampa, dapitan Aquamarine Park, sa dapitan, alang sila niyang pagkao seafoods, sa dapitan, inato lang restaurant. Ang Gloria di dapitan o ang Fantasy Land nga gidugo karon labi na kay summer labi na ulibot dito sa Igis Bayan sa dapitan. Gipaniya gidumala ni kanhi Congressman Romeo Lolong Alusos. Mao kini pipila ka mga kaluyo atong palagkuban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Babati ninyo alas 9 ngadto na sa alas 11 ang Taknas Kabuntagon. Babati sa mga Sibianan sa RMN DXDR of 94.1 IFM. So, kailangan nyo monitora o bakura o ma-receive ninyo ang tanan na itong edition sa YouTube. I-type lang ang date, pagpiyan sa Dipolog ang pizza sa YouTube, makuha na ninyo, mabati ninyo, ma-review ninyo yan sa YouTube o makita sa streaming www.rmn.weebly.com. Balik sa atong bisita karong Butaga. Balik sa Kapihan sa Dipolog. Okay, dagang salamat, Gar. Okay, belated happy birthday kang Gilbert Dimasuhit diha sa may campus kagahapon dito mi human sa among in-service training sa mga kaabag sa St. John Newman o usab sa mga Indito family dihang dapita o sa tanang mga kaabag sa parokya na St. John Newman kay ugmang adlaw mo'y pangilin sa ikaduhang patron sa St. John Newman ang Senior San Jose ang mamumuo. O gani atong pagpasalamat sa kang Father Ramil Curong kinsa sa kanunay mo'y nag-agak sa mga parokyano dihang dapita kana di paluwa gi suportahan gid na mong kay pinomdom karon alas 4:30 ang lubina sa parokya dahil human misa dayon prosesyon sa ipagay na karong desperas man ang prosesyon. So, hinungdom sa tanang sakop sa St. Newman nga ang nobina 4:30 pagkasundan sa balanong misa dayon ang prosesyon pagka alas 6. Atong usbon ang atong kapihan sa Dipolog nga nuka sa kaduhang andana sa Hotel Camirawan dinhi sa may general na ni atong dakbayan sa Dipolog. O sa tuwing ang atong bisita, ang atong kauban at the same time ang Undersecretary, yung kasamtangang Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission o ani agad sa pasabot na ito kung sa mga programa sa iyang buhatan o kung sa ikatabang sa iyang buhatan aron ang atong naa sa I will use the word na gagamit ni Vice President Tubredo yung nasa laylayan maanap na to para mahatagan po luna din sa itong katilingban in terms sa kalambuan. Sir? Doon na rin po pasumpay nga while ang NAPSIS were on the evaluation, no, policy making, monitoring, doon na po tayo more or less murang mga tawag nila o prototyping project nga. Diin nga ang NAPSI doon na kalabutan no, sa pag-implement. Doon na tayo kwan, kini tawag o Rapid Community-Based Monitoring System, CBMS. Kaming pag-monitor ini, pag-survey, di na ka mag-lista-lista libro. Diretso na ka sa either sa tablet or Android. Yun yung cellphone. So, diretso na ka sa provider. No? O gani kanong recently, yung purchase with 100 units, bayan ining cellphone nga ma-survey kay itahasan man ang NAPSIS sa National Housing Administration pag-survey o pag-monitor katong tanang mga doon ay mga settlements bitaw sa settlements. So daghan-daghan na. I think pila to ka 1,000, 150,000 households, something like that. No? And that should be finished in one month. No? So, by using ganang klaseng pag-monitor. At sa Punyan, doon na tayo gibuhat na. Doon na tayo gibuhat last year, matingal, or early this year.
Ada na ito yung mga presentation bahin ini. Kaduha mga ito ka-redirect ng taong sa NAPSI, sa LAC MS. Padayon, gawas ana, doon na po tayo gitawag o Community Fish Landing Center o CFLC. Kung ano siya, kaning programa ni sa Department of Agriculture o sa Bureau of Fishery and Aquatic Resources, no? BIFAR. Halos na ng programa ini, halos na ng coastal towns, doon na usa ka fish landing, community fish landing. Dati sa to, for 2015, doon na ta sa Sindangan, sa Liloy, Siraway, o sa Sibuko. Itong last 2016, sa San Jose, sa Jose del Man, Manukan, Rojas, Bakungan, Baligian, Gutalak, Labason o Siokon. O sa 2017 karon, doon na tayo sa Sibutan o sa Katipunan. No? So, paano siya? Ning fish landing. No? Dayon, pag humana na, ang NAPSI musulod for the social preparation, organized na in order that it can be sustained. Kaya ang implementing agency God, nung na, okay, atag may fish landing. Nanay fish landing. Now, what you do with the fish landing? So, natural, organization mo mga fisher folks, nga kisay mo gamit. Aside from the organizing, apilan mo ng ilang kinaya bitaw, social cooperation, and then management, kisay mo manage how it is. So, and then ang NAPSI, musiging tutok o masustain ba yun. So, these are the project. Doon na pag another one, yun yung tawag nila integrated community food production. Small gardening ni. Kani diya sa Kongreso, doon na nagipasaka po nilang bulaod, bill, nga ba ng urban gardening, urban food production. Nga, kay Luna, pwede butan mo sa basitera, no? O doon na ba Daghan kay bakanting bote sa mineral water. Ana, no? So, kung nag-promote kinta karon, ang konsepto mo nga, una sa tanan, mo produce ka para sa lamisan nimo. Pag doon na kay sobra, then that's the time you sell. So, duha sa niya. While you... Basic na adyo kay naarasay mo mataran yung panginangganon. Bisan ka rin itong mayor pa po na paghuman doon, increase, doon ay bonus, something like that, no? Sige po naman ng istorya, and which the employees are very receptive to the idea nga. Huwag doon na time, no? Magtanong akong kaugalingon nga kaning vegetables, no? Tomates for instance, sa basitera, and that will increase your income. Ano man? Imbis palitunin mo na sa ang imong pangmerkado mo, gasto pagkapanglit, papunta sa palengke, naana lang, within the distance. So it may cost you for that 50 pesos, no? Every day for that. Dagat ng 50 pesos, pwede na yung matag sa imong allowance sa imong bata, kasi na yung paliton. So, I mean, small way, but sometimes yung mga gagawin butang, kaya na ito hatagig pagtagat. Ito po nga, watakebulong nga, ang usa ka laod o sa ocean is made from the brooklets, from the creeks to the rivers that makes the ocean, di ba? So, ang piso, gisugdan sa sintapo. Kaya dako, diway piso o sintapo. So, manay, kana concept siya, pero sa God, we forget all about it, kay katan-aw rin yung kwarta na mag-yun, kung sa'yo mapalit sa kwarta. But there are things ka, you don't need to buy, because you can buy. Yusik, going to believe kaya nga, ang NAPSI is also in charge with sustaining sa mga implemented project. I mean, anything that will reduce poverty, whatever it is, we're there. So you are not just identifying but sustaining the implemented. We also inform. We encourage. Kanang butang where people will be inspired to do it. Kaya may lain yun. Ang ubang ahensiya is busy in farming out what are the projects to be given, implement, pagwan sibat, no? Ang ato nga,
unsa may nahimo pagkahuman. Oh. So that is one of our mandate. So bukat-bukat inyong logo kay kumafilyo. Kaya man sa kinautan. Saan pagka-anti-poverty? Saan pag-reduce poverty kung dili masustain? Hindi ka ni-reduce. Anti-good, anti-power. We're against poverty. Against poverty. Against poverty. Kaya, ugmay mo, we have to end poverty. Yeah. End poverty. Everyone's dream. Oo. And then, you know, di man galing totally tingali, pero at least if we do it ourselves, medyo our problem in finance is 100%, then makatanong-tanong ka, it is short 10%, so 90% talagang problema, di ba? Correct. Yes, ano, Eh, hangtod nga dili kina siya mabot sa puntuha diya. Kung sa gihimo sa itong nasudnong leader, nga wa gud makita ng problema ang year in, year out. Mo man gini sa imong pero atong polisiya mo ni, it is the obligation of the state. Dili ta mingon nga, kapulan mo no. It is the obligation of the state, no? Kung saan to information kanana na is obligation of the state and also to give social services. Dili na pwede nga ang katawhan ng sulba silang kaugalingon, no? It is the state. That is what the state is for, no? pero ang obligation ginasa mo siguro kinahanglan po ang pakiglambigit sa katawan kay magsigilan po ta kanat sa gobyerno kadi usa mo tampo sa atong obligasyon wala gihapon tayo kapan. We're emphasizing this kaya ang tao magduhot na yun ang napod sa gobyerno maninawak na lang po. Di ba? So, it should be both. And then, the government should always be there. It takes two to tango. The government should always be there to be felt by the people. Now, there is such thing as a government. Diba? So, especially to those who are especially to those who are economically challenged. No? Economically challenged. Pag-mingutan nga, pobre ang maraglain nito po matiyan, diba? So, day in and day out, we're trying to make a proper wording. Yeah, dili bitaw murag insulting whatever it is. Mubo na, yung mga pag-taga words nga dili mayo. Gani ang the word sa unang disabled murag karon dili naman. Person with disability from higher and the things person squatter. Pero informal sector. So, we have solved the problem with squatters. Kung anong squatter? Informal sector naman. Dahil okay na ang mga evacuees displaced. I mean, Internally displaced. which are politically correct. Pero if too much po kayo nice this without, makalimtan natin atong real situation, diba? Because of some of these words. So, muna ang atong mandate. So, it's all around, no? Because when you talk about poverty, it's all around, no? Kata naman na siya. Okay, ang atong pong statistics mo lagi nga. Daghang gamay na lang ang kwan, gamay na lang ang dato, nakadagang pobre. Ano naman? Kaya ang dato, itong mga oligarch, from 10%, hamula 6%, 5% pala sila. So, they actually own the Philippines. They have accumulated their wealth. They actually, out of 100%, the 5% po sila, so 90% na nila ang wealth. Ang 5% sa pobre, di ba? Yun na. So, we have to, somehow, You have to balance somehow. I mean, it's good nga we have a government now that is very receptive, responsive sa aning mga butang nga. They cannot be solved. We know na the poor President Digong Duterte will not be able to solve all of this. But at least, ma-minimize, ma-reduce. Manatong ka. Mainit kinisgutan yung kay moro ba ni siging dimension ni President kini oligarch. Dagdaghang nga mga taon mga tuig kasabot sa ning oligarch matana pa ni Jose kung sa beginning oligarch kay the other people Lemonston nga nagpadato, nagpahimulos or they become rich at their own balingkamot kay bisin niya akan na siya dato pero oligarch na oligarch na lagi yung kamot na siya muna itong gusto sa magiging pasabot ni Presidente Duterte when he means oligarch.
oligarch ka ng kung doon na tayo extremely poor, doon na tayo extremely rich. Wala na billionaire. Mga elitista. Gani karon nagawa mo ito. There are 10 oligarchs in the magazine nila for magazine something like that. Galing, kaya na ko na tugkad, I did not have time nagawa sa Rappler, crazy billionaires, di ba? Doon din ako nga, why the poor, something like that. No? I like to read that guy. At yung mga konsepto. So, mga oligarchs. Now, may mga karoon nga, okay naman yung doon tayo dato. But, they should share. They should share. Kani kung sa income, doon na tayo dako kag income, instead of paying it directly to the government, you can use it for donation. That is a income deductible, di ba? Yung mga donation. Okay. Kanang kung nang mga sponsor sa sports, deductible na di ba? Instead of paying it as your income tax, no? Something like that, i-deduct na. In kind. Then, kaduha, imbes nga, tanaw nga, marta lang ng imo, mahumot po ka kay, doon na siya basketball, di ba? Team, doon na siya donation sa mga dakong eskwelahan, no? Malay, ipiskan rin yun niya sa imahan mo. Kanang pahumot, no? Okay. Pwede na, malansar siguro niya. Kan, usay butag, sakay man ko nagikan sa akong gipuy-an, paingon sa kwan, labay mo ko ng mga dakong na university. Makita niyo ko sa bundot ang mga building, sporting galon nga, 1 billion inana. Pero gihata ka po sa itong mga eskwelahan, mga dato na daan. Ang mga eskwela dato, no? Ako nga, buro mag-yun, gamit ka, no? If I have my way, no? Ano mang, mag-donate man ka ng dato na daan, way estudyante nga way coaching, no? Si dato po, extremely rich sila. Yung tagaan pag ipunin mo mga billion of worth of mga building sana, ano din naman tao nga ikaw sa mga sa mga mahirap, Sa mga sinuoran, mag-donate sila sa kanang ilang mga trusted nga mga people's organization, NGO, para mo trabaho doon sa e-course. So, ano mga disparity kita? Sa tanaw na ito nga, ang madato na yun noon, kaya mo may tagaan. Ang pobre noon, ang kinalagwartawa, magmumatan. Dili kani siya ma-misinterpreted, Yusek, nga a gradual or slow conversion into the economic theory of communism, educating all the oligarchs and making it common. In fact, one of our program is to reduce inequality, and to also to reduce underdevelopment, because these are the causes of poverty, underdevelopment, of inequality. Ano siya ang causes sa actually? Kung may ugat o gamot, ganong pagkakakan nga nagpabilin sa kabukiran. Kaya mga nasod ng dako sa Europe, they're not underdeveloped, they're developed. Arang-arang kabutan sila mga tao. Singapore developed, Malaysia developed, pasabot nila sa uban nato sa Asian, underdeveloped. So that is where poverty is. Ikadawa, inequality in terms of among salary, in terms of opportunity, no? Mura may nang kahimtang, the more you have opportunity. At ito nang Usually, yun ang kimita mo. Diba? Ikaw na. Basta mo, yun. Bisan ka sa panggobyerno. So that. Mo na ang Manila, siging ka problema. No? Wala, madaot ang train tanan kay nga no. Tanan ang mga, doon ay problema sa Manila. Dito mo ihatag ang mga kuhan. Dan kita ibabayad. Diri sa probinsya, wala noon. Ang mga earners sila mga... Kadum-dum ko na nga, ito si Oscar Corbos, lecturer mo naman ito sa Juan de Forum. Ang iyagyor nga, instead of implosion, it should be explosion. Like Metro Manila, i-disperse niyo muna mga butang, no? Ang butang sa mga probinsya, kaysa sige kang dawat, so that is an implosion mo na nakaproblema ka. So, tingali, lahat po tingali, iskot ako,
Ano pa tayo kuandori ka ron? Mga pa tayo lain mo putawan ano ha? Ang problema, actually, atong tangi imbitar si ang head sa doon sa province, si Ma'am Lourdes Amores. Ang problema kay Borog, tuapod sila ron sa Zamboanga, ikot sila dito. Okay. Mutagot ka kanindot man ng Indo. Pud, lalang issues ani karon. Indo. Kaning end of contractualization. Yusik, doon ay mga kanali. Kung sa Malaysia, it covers every employee firm of the country, or doon nalay number of mga companies or mga ikaw wala pa niyang Doon na wako ko basa kayo, pero doon na nag-issue ang DOLE about executive order ending kaning contractualization, pero dili total. Mura raw repetition, no? Kaya naman ko sa labor court 106 man tingali nga doon na ang mga contractualization, no? Discretionary on the part of the secretary to allow or not. Which is that, no? Ang gusto ginunta, ang gusto karon sa atong mga mamumo, no? Ang gagawa sa mamumo, nga it should be a total ban on contractualization. What na contractualization? No? Pagkakaroon god, ang gibuhat is allow contractualization and then regulate. I-allow them, i-regulate. Pero na itong sa Kaporo, makita minsan akong amigo ko nga sa una sa Congress ka rin magtubo sa mga gawa. Iyang example niya, pura man o ano bang mga kahoy ba? Forest, no? Na yung forest. Ang gibuhat sa forest, dyan mong gipamutol-putol yung kahoy. So mo na tabo. The rights of the workers is there. But little by little, we are depriving them. No? Mga contractualization. So, muna, whether it is possible or not, you end with contractualization. And then, the president is prone yun. Kaya yung mga statement kinta, no? Sa una. And which is, he's sticking to it. Okay. Mamanggalit ng gano'n supresa. Karong gabi, Okay. ato sa daho. No, unsa may ang statement? Yun po niya. I do not care if you will get angry with me. But I am not open to a compromise. Contractualization must go. It is anti-people. Now, from sa another statement. Contractualization is anti-people. I will not renege on my promise. These are words ni Presidente. So, we have to do. Unsa may meaning sa contractualization? Okay. Doon ay trabaho. Usually, you employ him, di ba? Then you become regular, di ba? Wala po yun. Pag regular, minimum wage law, mga benefits, mga maternity, then doon na kay employer-employee relationship, nagdadagan mo, and then you go into a union, doon na kay CBA, and then doon na kay 13-month bonus, doon maternity leave, di ba? Maternity leave, birthday leave, dagan na, no? Pero dili ka regular, wala ka na. So ang contractualization mo na nga daghang gibuhat. Kada bitaw nga 5-5 empleyado taon mosulod. Up to instead of 6 months, 5 na para safety. Yung Okay. Para dili man. Para di mateknikal. Sobra ka or 1 month, 6 months and 1 day, you become immediately regular. Okay? So you stick ka. So 5 months. Renew. Wala po another watch, sunod. Wala po ka. They're being exploited. Diba? Para mo to escape only from the responsibility ng mga sa mga social benefits. Diba? Okay. Now, mga i-end na siya. Kasi sa una, what was really allowed sa contractualization was only the janitorial. Karon kay halos ta na naman. Kasi nga may clerical work, yung nanay mga service provider, diba? Kining dayon magkaluluoy daw kanang sa contractualization. Kaning security guard lang. Instead of receiving a minimum, di ba na sila ka-receive ng minimum? Dili kay naman. ang agency man
na may agency, na og mo, butang sila og minimum, unsa may lang makuha. Di ba? Bisa, so, katong sa mayroong sa na, I have not one, makuha ko og agency. Kaya gusto, makuha ko og agency, they should be given the minimum. Okay. Kung gusto mo, you bid higher. Aron nga ang sobra, mo inyong profit. So when you bid, you give all the social services, social benefits, plus the minimum wage law, tanan, and then, padak ani mo. Aron nga, mo na imong profit. Do not get the profit from the salary of your... That's exploitation ba? So mo na taon sila nga, over. Dapat di na sila ma-regular. Ang kwan para karon is, ang panawagan mo nga, UN Endo. Hindi na magi og services. Okay naman na, kay sa balaod, lagi, under the discretion sa atong sekretaryo, what is prohibited is only labor contracting only. Kanano? Pero kaning kontrano ko. Sumaw na nga kinanglan data. Wala pa. Okay pa. We still have 15 minutes. Kuan Yusek, kung panalitan, ipahugot gini pa pa-implementar, would not this create economic balance rin? Imbalance kayo some of the big company, mga multi-company will be closing, dahil react na gudayon sila, ganun-ganun ka lang, react na. Manila na lang ta. Manila na lang ta. Doon na kamaturan, doon na pwede na kamaturan. Pareho rin in the Industrial Revolution, no? Ganun mga parang si Kanagyong Kwan. Pag-introduce sa kaning mga machines, ang period ato nga daghang kay mawada ng trabaho. Pero it did not. In fact, it improved. Diba? Ang mga tao imbes na magkaro-karo karon pa na sila sa tutora, which is very dignified, diba? Nagliwag din sa kasada magkatong lisensya o traktura ni Rivan. That started in England. Nakaroon, doon na labor unemployment problem in England, diba? Nga that is for the Industrial Revolution. Karon po, mubutang ka regular tanang, daghang displacement, no? Ang negosyante rin, mukha ka gusto surugin niya. Kanang uban, you'll be given a chance to look for other jobs. Parang introduction of kaning computer. Ang fear po ato nga daghang mga careers mga wala kay computerized. What happened? Nag-revolution Nagalagan mo yun na to employment, no? So, mura na og pahadlok pa. O yan kayo, you treat everybody regular. Kanang uban, more skills. Karon god medyo upgrading skills. Sa patalim kita, mura bitaw Kapit sa panggaling. Oo, sa kuwan taon kaya wala na yung opportunity. But the moment you do that, there will be other businesses that will open. No? Right. Okay, palap lang sa gamay. Let me cite an example, Yusek. Kining mga big food chains, no, nga din sa Atuada, all over the country. Kini sila, mamalay mong dimensyon na 5 months lang. Pero, nakita na to, services. They're giving opportunity sa mga mga estudyante, working students na makasupport sa ilahan na pag-eskwela. Kung dili na ni ani ang scheme siguro, daghang na pagtaon kayo labi ng mga estudyante. Mostly nakita na tugod mga empleyado nila mga estudyante who will be working for only 5 months, 3 months, 4 months. No, after that, lain na po nga batch. That's another program. Sa stage, they allow that, diba? Sa mga food chain, may mga working students. So, they working by hour. They only work by hour. Yes, that can be spent out in the lecture, whatever it is. But we are going into kanang bitang real worker yuka. Buhaton na kag 5-5. No, dili mayo. Pero meron ka mga estudyante understood mo yun nga. You can only work. Sa canteen, diba? These are allowed. What is allowed in other countries? Maybe. Anong mga breadwinner? We cited statistics ganina. Di ka nagkakatag. Pamilya na po ng tao. Kanya, 5 months wala kayo trabaho. Then, magdaot, wakay PhilHealth, kaya mo SSS, wala ka. Say kwan. So, muna ang gibuhat karon nga, you enroll. Are we anticipating an exodus of mga companies when this is fully implemented? Wala man na. Business is business. Kung yung buta karon nga,
ato ta sa hulo, peligro dito. Nganong daghang man itong kwan? Negosyante. Sampuan ka nga, buto-buto nganong daghang mga negosyante. I mean, Kung kasi samok ng tao man. ito na. Dagang konsumanti. Dagang konsumanti ba sa samok? There's an opportunity mo. Ano to? Put your money where your mouth is. Chapter, ay ito anang kwan kay. That will be everything will be what you produce become regular later on. Primero tingali mahadlok tayo na no. Pero do not believe on that. Kay even in the worst place when a businessman smells money, he puts his negosyo dito, di ba? So that ikaduha, that will also improve the quality of our workers. Policy for example sa Buanga City. So Buanga City lubeng kagira pero dako kang dito Naman ang iba mo gitukod. kisisimula na dako kayo. Bro, ako kang example. Serious men or some of our municipality. Very peaceful. The local government will give, say, 20 hectares for somebody to put up a mall. Doon na pa kayo mabutang mall, na peaceful mo ta. Peaceful. Pagod ang because there is no money to talk about, di ba? So, Wala money circulation. Wala money economic activities. Wala kay kapatukod og dakong monumento When you post the 155, mao gyud pre hulga. Mura bitaw kagi hadlok kag balbal. That's it type. Okay. Then, para tingali nga closing tingali. Ako lang basahon ng portion sa ang sekretarya, no. Mo na yang pan, ha. Mo na ang usa ngalan ini ang kahimtang sa tong kaning sa 555, no. Contractualization. Mo to. 7 out of 10 companies in the country hire contractual employees. 7 out of 10 companies hire contractual employees. According to latest data from the Philippine Statistics Authority 2014, 1,337,000 workers or 29.9% of the total 4,472 workers and non-regular, no? In manufacturing, 291,128 of the 1,005,562 workers and non-regular in manufacturing. In services, 929,839 of the 3,589,496 workers and non-regular in agriculture. 101,022 of 238,774 workers are non-regular. They receive a minimum wage of 243 to 491 per day, which for Ibon Foundation falls short of the 1,119 family living wage for a family of 6. So, muna itong kaimta, why contractualization. Sure. Okay. Medyo wat na sinyas naman sa dashboard. Wat naman tayo kung panahon sa ito panag-uban sa ikatihan sa Dipolog. Ato na lang pangayon o final statement ang atong bisita karong buntaga si Undersecretary Matoy Parinaga. Ako ni once morning nga ang NAPSI will always be for the poor, no? Whatever is their advocacy and their fight, so long as it is not illegal, no, within the purview of the law and the Constitution, we will always be there until such time when we can say nga wala na at sa itong pobre, wala na uyamot sa Pilipinas, labi na gyud sa atong pinanggang probinsya. Wat na po bring daw sa kabos. Okay, and have a happy Sunday to all of us. Okay, sa atong kaubang palong si Edgar. Kaya salamat po ako kinatong pasalamat no nga matag mo utro pa ni kay mga tang basta magisgot na ta ni kapobrehon. Daghan kayo mga talagang gusto maminaw. Labi na nga ang atong pride sa atong luwiga sa Buanga del Norte, Joseph Parinaga mo inaadiri.
Daghan kay mga tangog paminaw sa ato nga Dili stranyo sa pagmamaw. Dili stranyo. Nahibalog yun doon sa Quintang. Dili sa ato kung Buanga del Norte. So thank you very much, sir. And Yusik Barinaga. So sa ato mga sukit ni paminaw, salamat kayo sa inyong pag-uban sa kapihan sa Dipolog. Happy Sunday, Happy Labor Day. Now, para sa mga mamumuo o mang adlaw, adlaw ng itong mga mamumuo o mang adlaw. Happy holiday. Okay, Busaba, belated happy birthday once again kang Gilbert Dimasugit sa may campus. O sa akong naginusarang apo sa Sipulan, doon si Agere, ang anak ni Alchi. O sa akong mga kaigsunan, mga sikasinan ng mga punta kanyanan. O sa ngalan sa atong atong binyo karong bundaga at ng Hotel Camila 1 din sa General Luna Street ng Dakbayan sa Dipolog. Atong kauban sa technical side, si Tax Ibumbang may nagdala nato sa atong tingog sa kahanginan. O sa atong live streaming, Silbert Donoliano. O dito sa studio, si Danny Luod, kang Marby, kung nadiharon. O sa ngalan sa atong manager, Mr. Tagumo, kining ubos mong alagad sa kahanginan, nagpasalamat sa ngalan ni Edith. Ay, Julius Salabiria, pagpakaayo, dali kay murag gimingaw na ni kainin mo. Labi na kayong Silbert Pinsoy, hapon naman makauban ni karong buntaga. Usa sa ngalan sa ni Edith, pahinti tumong anyong regular nga host sa kapihan sa Dipolog nga tuaron sa Kamigin, Interong Magallanes, tuar dito. Grand Reunion. Nanawag gani kanina. Mga intutan, nanawag, yan ang mustang nagsugod na ba? Inanay sa kawuri o makasurvive pa. Survive, magkanita. Okay? Sa ngalan sa atong mga suking tipaminaw, sa atong viewers, kini si Pong Seguda, nagpasalamat tumingon, maayong bunta.